Wala nang mas gaganda pa sa view natin sa araw na to. Like, what? So, it's a beautiful day again dito sa Calgary, Canada, na kung saan parang swimming pool talaga oh. Ito yung kagandahan dito sa Canada. Kahit yung simpleng ilog lang na ganyan, ang ganda niyang tignan oh. May araw ngayon, hindi siya ganun kalamig. Although may mga snow pa rin, konti na lang. Natutunaw na. So, napakahirap kuhanin yung magandang angulo. Pero, ayan, sana hindi mahulog yung camera lalo na mahangin. Steady lang. Gumagalaw eh. Wala pa naman akong pamalit niyan. So, yun! At, syempre, may panibago tayong pag-uusapan dito sa ating channel. Dahil nga sobrang ganda ng araw, sobrang ganda ng background natin sa likod, syempre, maganda rin yung topic natin sa araw na to. Naranasan mo na bang pumasok sa isang relationship? Maganda yung naging relasyon nyo, tumagal kayo ng 6 months, 1 year, and then 2 years. After that, naghiwalay pa rin kayo. Despite na naranasan nyo ng mag-anniversary together, ang dami nyong memories, maganda yung mga napuntahan nyong lugar, and then, lahat ng challenges, para bang nalagpasan nyo. So, akala nyo talaga kayo yung itinadhana together. Pero, after a while, nagbago yung ihip ng hangin. Parang dito lang din. Ngayon, kahit nagaano pa kaganda ng naging relasyon nyo together, nag-break pa rin kayo. Ang saklap naman. So, ayun na. Nagsimula ng humangin ng todo. Grabe naman. Hindi man lang makisama tong weather dito sa Canada, please. Ganda pa naman ng background. Yung bang naiisipan ko na lang na minsan gusto kong mag-dive kahit steady. Anyway, so nag-break pa rin kayo. And then kailangan mo nang mag-move on, kailangan mo nang kalimutan yung taong, kumbaga nag-create ka ng memories, million memories kasama yung taong to. So gusto ko mang gamitin tong sunglasses. Kaso parang wala siyang effect eh. Imagine yung feeling na yon. Let's say 5 years kayo together. And then one day, nagsawa na lang kayong basta-basta. And then, kailangan nyo nang mag-move on in a healthy and genuine way. What? Kaya lang naman na-attach yung isang tao kasi nga sa sobrang tagal na nilang magkasama, halos araw-araw na silang nagkikita, ganyan. Siya na yung kasama mong kumain araw-araw, siya na yung kausap mo araw-araw. So biglang one day, wala na siya. So andun talaga yung attachment eh. So feeling ko, kahit na gaano ka strong mentally, emotionally, yun bang mamimiss mo yung ganong klase ng conversations nyo together, yung mga interactions nyo, kaso wala na. Kung gaano kayo katagal together, kung gaano kadami yung memories, lalo na kung pupunta ka sa sinihang to, siya yung always mong kasama, pupunta ka sa mga dati nyong pinupuntahan, right? And then parang magpa-flashback yung mga moments nyo together. Ang saklap naman nun. What? Ngayon, ano yung pinaka mabisang move ng isang lalaki tsaka isang babae para ma-overcome yung ganong klase ng attachment? So una, sa tingin ko, ang hirap talaga nun, di ba? Pero kasi kung hindi nga talaga kayo yung para sa isa't isa, anong magagawa mo? So kailangan mo na lang talaga natanggapin yung nangyari and then hope for the better, di ba? Huwag kang maging toxic na ex. Huwag kang maging toxic na ex-girlfriend, ex-boyfriend. Kung nag-split na kayo, naging official na yung breakup nyo, tanggapin mo na lang siya. Respeto mo yung privacy niya. Minsan talaga hindi ko rin alam kung nasa Canada nga ba ako or nasa Batanes eh. Sa sobrang hangin dito. But anyway, beautiful day pa din. Medyo lang naman, medyo mahangin. Kasi few days ago, nung nandito tayo, hindi siya ganun kaaraw. So ngayon, maganda yung araw. Hindi naman siya yung as in sobrang nakaka-bother. Na-appreciate pa rin natin yung yung sunlight. So always, kapag lumalabas ako ng bahay dito sa Canada, ang nangyayari is, para bang namimiss ko na talaga yung mga street foods, 'di ba? Kasi kahit saan ka magpunta sa Pinas, palengke, sa mga park, labas ng mall, may mga street foods talaga.
Dito hindi ganun eh. Paglabas mo ng library, paglabas mo ng school, ng mall, walang ganun eh. Sa akin, kaya ako lang naman nagugustuhan yung mga street foods kasi bagay sa akin eh. Pang streets din ako. Kasi iba pa rin talaga yung feeling na una, hindi siya ganun kamahal. Sobrang mura ng mga street foods, mai enjoy mo pa talaga, and then sobrang sarap din. Back to the topic, kung saan na napunta yung usapan eh. Grabe. Pero paborito kong street foods, siguro isaw, barbecue, tsaka yung kwek-kwek. Yun! So, yun na. First off, hindi ko ma-explain yung isang bagay, lalo na kung hindi ko naman napagdaanan. Say, yung 5 years relationship. Never ko pa siyang na-accomplish. Never pa akong nagkaroon ng ganun. So, feeling ko, wala ako sa position na sabihin kung ano nga ba yung dapat nilang gawin, ano yung dapat nilang pagdaanan. Kailangan mo na lang i-respect yung breakup nyo, di ba? Wag mo nang tignan, wag mo nang balikan yung naging relationship nyo together. Sure, fine. Yung 5 years, 6 years, sayang. Tanggapin mo na lang yung nangyari na siguro hindi talaga kayo yung para sa isa't isa. Wala naman sa length yan eh, ng isang relasyon. Nasa tao pa rin yan eh. Kung talagang kayo ba yung para sa isa't isa, kaya nyo bang malagpasan yung mga challenges sa buhay? Sabi nila, napaka-powerful daw na ma-distract minsan yung isipan natin eh. Instead na nag-overthink ka sa isang tao, sa past na breakup mo, ganyan. Instead na yun yung nagre-replay sa isip mo 24/7, maganda yung may distraction ka din ng konti, 'di ba? Hindi mo naman kailangan ng sobrang laki, sobrang daming distraction, pero kahit nga yung bagong hobby, let's say wala kang sports dati or isa lang yung sports mo. Ngayon na single ka na, wala ka nang ka-relationship, dun, balik ka ulit sa mga ganong klase ng hobby mo, right? Gawin mo ulit yung mga ganong bagay na dati hindi mo siguro masyadong napag-focusan kasi busy ka sa pakikipag-date. Tsaka pagdating sa relasyon, hindi talaga about sa length yan eh, sa duration ng relationship nyo together. So, para sa akin, wag mo siyang tignan, wag kang masayangan basically, na 10 years na kami together, sayang naman yun, dapat ayusin natin to, dapat magkaayos pa tayo, magbalikan tayo, ganyan. Wag na, 'di ba? Kung hindi talaga kayo yung para sa isa't isa, tanggapin mo yung nangyari and then move on. Makakahanap ka pa rin naman ng mas better in a way. So kailangan mo na lang na tanggapin yung nangyari. Respect your ex-boyfriend, ex-girlfriend. Kasi at the end of the day, naging may history naman kayo together, di ba? Hindi porket hindi kayo yung naging forever together, hindi na maganda yung trato nyo sa isa't isa after kayong nag-break. Hindi dapat ganun eh. Wala yan sa tagal ng relasyon, nasa tao talaga. Kung kayo nga ba yung itinadhana together, and feeling ko, hindi talaga magiging perfect ang isang relasyon eh. Never siyang magiging perfecto. Kahit na gaano ka ka-understanding na lalaki, kahit gaano ka kagaling na listener as a girlfriend, hindi talaga siya magiging perfect eh. Kailangan mo na lang tanggapin yung flaws ng isa't isa. So, hindi madali yung topic na to. Serious talaga siya. Lalo na kung matagal na kayong magjowa, right? Nasa 6 years, 7 years. Imagine that. Panigurado yung mga sikat na pasyalan dyan sa lugar nyo, na travel nyo na together, napuntahan nyo na. Yung mga sinehan, yung mga mall, napuntahan nyo na rin together. Imagine that, kung pupunta ka sa isang lugar, tapos magko-flashback na dati ang sweet yung magkasama dito sa park, 'di ba? Ngayon wala na, nag-break na kayo. Pero ganun talaga, ganun yung life, ganun yung love life. Hindi siya minsan naaayon sa gusto nating mangyari. Hindi nga siya pang fairy tale eh. At dito na nga nagtatapos ang ating walang kwentang usapan. Actually, maganda yung topic na to. Although, ano nga ba, na-express ko ba yung gusto kong sabihin? Tsaka hindi ko maintindihan yung mga puno dito. Nakokoveran yung fest natin. Isa na namang walang kwentang usapan ang ating napag-usapan sa araw na to. Hanggang sa ating next na walang kwentang topic. Andito pa rin tayo sa Calgary, Canada, na kung saan, ayun na nga, mahangin pa rin. See you next time.